Sa mga nagtatanong pala kung ano daw ba yung insurance na minsan kong nababanggit sa mga videos ko, eto yun guys, yung Sun Life Fit and Well. Ang kagandahan nito guys, is yung monthly premium mo simula day 1 hanggang sa matapos mo ang insurance payment mo ay pareho ang price ng babayarin mo monthly at walang hidden charges. Pero ang pinili ko guys is yearly payment para wala na akong isipin sa isang buong taon. So, pwede ko pang ipunin at i-invest yung pambayad ko sa aking insurance policy bago mag-end of the year. Anong-ano ba ang mga covered dito? At bakit Sun Fit and Well ang kinuha ko? Panoorin nyo ito. Bakit nga ba Sun Fit and Well ang pinaka-favorite ko na insurance product ng Sun Life? If you haven't watched my previous video yet, a few days back, I shared yung different traditional insurance plans ng Sun Life. So you can check it out if you want to be familiarized kahit papano dun sa mga meron sa Sun Life. Actually, ito rin yung first insurance plan ko with Sun Life. I got it 5 years ago. So bakit nga ba ito yung pinaka-favorite ko? Whether agent ako or hindi, ito talaga yung pipiliin ko. Whether as my first plan or as a subsequent insurance. Ako kasi, ang belief ko, sobrang important ng health insurance coverage whatever life stage you are in, whether kasal ka na or hindi pa, single ka or not, breadwinner or not, especially in our country na hindi naman talaga ganun kaganda yung public health care. By the way, this is not to be confused with HMO or mga medical insurance. Kasi si Sun Fit and Well, it's really concerned with critical illness coverage. Yung mga HMO, mga medical insurance, mas sila yung sa check-up, sa lab, sa mga confinement. Kahit na hindi critical illness yung nangyari sa'yo. Anyway, ito na nga, bakit ito yung pinaka-favorite ko? First is, you only pay for 10, 15, or 20 years, meaning limited time ka lang magbabayad, tapos hindi pa tumataas yung babayaran mo. Pero covered ka na until age 100, so that's virtually for life. Kasi sa totoo, sa ibang insurance plans, yung iba dyan, tumataas yung premium as you age, especially kapag merong critical illness coverage. Also, yung iba, lifetime kang magbabayad or for a very long period of time. Also, dito kasi kapag hindi ka man nagkasakit, no, so hindi mo na-claim yung critical illness, it will just turn into life insurance or death benefit. Also, ang pinaka-favorite part ko is once I am done paying, so in my case, I chose the 15 years to pay na plan. On the 15th year, I will be eligible to receive a special paid up bonus as a reward kasi tapos na ako magbayad. Also, I'll be getting annual dividends 1 year later. And yung dividends na yon, ibibigay yon sa akin as long as the policy is in force and as long as kumikita ang Sun Life. Now, if I live healthy long enough, there's even a possibility na because of the dividends and the bonus, kapag inipon ko yung mga yon, halos mare-refund completely or I can even get more dun sa binayad ko. Although, syempre, it's not the main goal of this insurance. It's still, ang pinaka-purpose pa rin ito is for my health coverage. But the fact lang na may bumabalik sa akin kahit papano, for me, that's a big win. Mahalaga nga ba magkaroon ng life and health insurance? Ako kasi guys, ang purpose ko, kaya kumuha ako ng life and health insurance para asset protection. Dahil just in case man na magkasakit ako at magkaroon ng malakihang hospital bill, ay hindi magagalaw or mabebenta ang mapupundar kong ari-arian. Sana nga meron. So yun guys, ang purpose ko kung bakit ako kumuha ng life and health insurance. At just in case man mamaalam ako sa mundo, ay meron akong milyong pera na maiiwan sa magiging pamilya ko. Sa ngayon kasi guys, ay hindi pa tayo pinagpapala ni God ng partner in life. So ang beneficiary ko muna sa ngayon ay ang mama ko. Nagsisinga ako guys na hindi ako agad kumuha ng life and health insurance nung nagsisimula pa lang ako maging isang OFW na nasa below 30 pa lang ang edad ko. Dahil mas mura ang monthly premium kapag nasa below 30 ka. Dahil guys, bawat birthday mo ay tumataas ang babayaran mo sa iyong insurance lalo na kapag lumampas ka na ng 30. So, mahalaga ba talaga ang pagkakaroon ng life and health insurance? Panoorin nyo itong video ni Uncle Chinky Tan. May katanungan po dito kung importante daw ba talaga ang insurance. The answer is absolutely yes. Alam nyo, ang lahat po ngayon na mahalaga ay ini-insure po. Perfect example niyan ang sasakyan. Ang sasakyan ba naka-insure? Yes. Bakit? Just in case na mabangga, just in case na may mangyari, may pangbayad ng damage. Likewise po,
Ang buhay po, ganun din po. Ang buhay po ay mas mahalaga po sa sasakyan. Kung ang sasakyan nga, inanimate object, talagang pinoprotektahan, paano pa kaya ang buhay? Buti nga sasakyan, pag nabangga, pwede repair. Pero ang buhay ng isang tao, like for example, pag nabangga, hindi na pwede i-repair. So, if you ask me, talaga bang mahalaga ang insurance? Yes. Take note pala guys, kapag gusto nyo kumuha ng life and health insurance at kapag may nag-alok sa inyo at sinabihan kayo na humihingi sa inyo ng bayad at pwede daw mag-fill up or mag-fill out ng life and health insurance policy kahit na sa ibang bansa kayo, ay magtaka na kayo guys dahil pwede lang mag-fill out ng life and health insurance ang isang applicant kapag umuwi kayo sa Pilipinas para sa inyong bakasyon. Hindi pwede habang nasa ibang bansa kayo dahil hindi ito valid. So para maiwasan yung ma-scam at kung gusto nyo kumuha ng life and health insurance nyo kapag umuwi kayo sa Pilipinas para sa inyong bakasyon, ay kontakin nyo na lang ang mabait at maasikaso kong financial advisor. Dahil guys, sa kanya ako kumuha ng life and health insurance ko. So nung nagbakasyon ako sa Pilipinas ay doon ako nag-sign up. At nung bumalik ako dito sa ibang bansa ay pinadala niya sa akin dito sa Dubai. At napakabilis lang guys dumating. So ilalagay ko guys ang contact number niya at pati ang Facebook page niya sa description ng video na ito para mahanap nyo at para makontak nyo siya para makakuha na rin kayo ng inyong life and health insurance para secure na ang future nyo.